Noong Marso taong 2016, nakipagtalo si Michelle sa kanyang fiancé at nakipaghiwalay sa kanya. Dahil sa pagdurugo ng kanyang puso, inimpake niya ang kanyang mga kagamitan at iniwan ang kanyang tahanan, iniwan din ang kanyang wedding ring at susi sa bahay. Pagkatapos magmaneho palabas ng lungsod ng ilang sandali, huminto siya sa isang gasolinahan at nakita niya ang isang truck na nakaparada sa likuran niya ngunit hindi niya ito pinansin. Pagkatapos, bumalik siya sa pagmamaneho sa kalsada at hindi pinapansin ang mga tawag ng kanyang dating kasintahan na nagpapadala ng mga pagmamakaawa na mensahe sa kanyang voicemail. Pagod na sa kanyang mga paulit-ulit na pagtataksil, binuksan ni Michelle ang radyo at nalaman na ang isang power surge na magdudulot ng kabuoang blackout sa lungsod. Sa sandaling iyon ay muling nagring ang kanyang telepono at nang tumingin siya sa ibaba, biglang may bumangga sa kanyang sasakyan, dahilan para mawalan siya ng kontrol sa sasakyan at bumaliktad ito habang siya ay nawalan ng malay. Ilang sandali pa, nagising si Michelle sa isang mapurol na konkretong silid at natuklasang nasugatan ang kanyang binti. May nagbigay sa kanya ng paunang lunas at ikinadena siya sa dingding. Sinubukan niyang palayain ang kanyang binti mula sa kadena, ngunit wala itong saysay, pagkatapos ay napansin niya sa malapit ang kanyang mga gamit na nasa sahig. Ginamit ni Michelle ang isang mahabang bagay kung saan nakalagay ang isang dextrose para sa kanya at ginamit ito para sundutin ang kanyang mga gamit hanggang sa mahanap niya ang kanyang telepono, kinaladkad niya ito gamit ang mahabang bagay patungo sa kanya. Sa kasamaang palad, wala siyang signal sa loob ng silid na ito. Sa sandaling iyon ay maririnig ang mabibigat na yabag at nagpakita si Howard na may dalang pagkain para kay Michelle at isang baril sa kanyang sinturon. Agad na humingi ng awa si Michelle, ngunit hindi siya pinansin ni Howard at inayos ang lalagyan ng dextrose bago ipahayag na gusto lang niya itong panatilihing buhay. Binibigyan din siya nito ng ilang saklay para makapagsimula siyang magsanay kung paano maglakad kasama ang mga ito. Dahil sa kanyang takot, nanumpa si Michelle na tatawagin ng kanyang fiancé ang mga pulis, ngunit sinabi ni Howard na walang maghahanap sa kanya at ibinigay ang susi bago umalis. Agad namang pinalaya ni Michelle ang kanyang sarili at sinubukang buksan ang pinto, ngunit sa kasamaang palad, nakalock ito. Sa pagtanggi na sumuko, ginamit ni Michelle ang susi upang patulisin ang isa sa mga saklay upang gamitin ito bilang sandata, pagkatapos ay naghintay siya sa may pintuan. Ngunit hindi na bumalik si Howard at kalaunan ay napagod na si Michelle sa paghihintay, kaya gumawa siya ng plano. Sinindihan niya sa apoy ang isa sa kanyang mga damit at itinapon ito sa vent na nag-trigger ng alarma sa sunog at pinilit si Howard na bumalik. Sa sandaling binuksan niya ang pinto, sinubukan siya ni Michelle na tambangan, ngunit mabilis siyang hinawakan ni Howard at tinurukan siya ng pampakalma. Maya-maya, nagising si Michelle at nakita niya si Howard na may dalang pagkain para sa kanya. Sinabi niya na dapat siyang magpasalamat na natagpuan niya siya at nang humingi si Michelle ng kalayaan, sinabi sa kanya ni Howard na wala nang ibang mapupuntahan. Ipinaliwanag niya na may mapanganib na umatake sa lugar, marahil ay isang nuclear attack, kaya ligtas sila doon sa kanyang bunker. Ayon sa kanya, kontaminado na ang hangin sa labas at ilang taon pa ang kailangan bago ito maging ligtas, ngunit nag-aalangan si Michelle na maniwala sa kanya. Gusto niyang tawagan ang kanyang pamilya, ngunit sigurado si Howard na patay na ang lahat sa labas. Sa sandaling iyon ay maririnig ang ingay na nagmumula sa bunker at nagmamadaling lumabas si Howard ng silid upang pangalagaan ito na iniwan siyang nakakulong muli. Makalipas ang ilang oras, nagising si Michelle nang makarinig siya ng ingay mula sa itaas na parang sasakyang dumadaan. Nalaman din niyang bukas na ang pinto kaya agad siyang lumabas ng kwarto. Nakahanap siya ng mga istante na may mga supply at nakaupo sa malapit si Emmett na may iba't ibang pinsala kabilang ang bali ng braso. Sinubukan ni Michelle na hilingin sa kanya na makipagtulungan upang makatakas, ngunit naniniwala rin si Emmett na ang hangin sa labas ay kontaminado na. Sa sandaling iyon ay nahanap sila ni Howard at ipinaalam kay Michelle na ang ingay na narinig niya ay ang pagbagsak ni Emmett ng mga gamit. Pagkatapos ay binigyan niya si Michelle ng paglilibot sa bunker. Siya ay talagang handa na para sa mga ganitong sakuna. Ang bunker ay ganap na dinisenyo upang magmukhang bahay. Mayroon itong maraming libangan upang panatilihing abala ang kanilang sarili at sapat na mga supply para sa ilang taon. Iisa lang ang banyo sa kanyang kwarto at sinabihan ni Howard si Michelle na maligo nang hindi isinasara ang pinto dahil wala pa siyang tiwala sa kanya. At least may kurtina pa rin ang bathtub para panatilihing hindi siya nakikita. Maya-maya pa ay biglang nagkaroon ng problema sa kuryente at sinabi ni Michelle na maaaring ito ay isang sasakyan na dumaraan, naaalala pa rin ang ingay mula kanina.
Gayunpaman, iginiit ni Howard na walang tao sa labas at ipinapakita sa kanya ang kanyang radyo na hanggang ngayon ay tahimik pa rin, na hindi nakakakuha ng anumang signal mula sa labas bilang patunay na walang tao sa paligid. Binanggit din niya ang isang taong nagngangalang Megan na dumaan, hindi nagpapaliwanag ng anuman tungkol sa kanya maliban sa wala na siya sa kanila. Pagod na sa pagdududa ni Michelle sa kanya, dinala siya ni Howard sa hanay ng mga pintuan sa pasukan at hinayaan siyang tumingin sa bintana. Nakita ni Michelle ang mga patay na hayop at sinabi ni Howard na pinatay sila ng nakakalason na hangin sa labas, ngunit hindi maiwasan ni Michelle na mapansin ang isang truck na may mga mantsa ng dugo at lalo siyang naghinala. Nang maglaon, sinabi ni Emmett kay Michelle ang tungkol kay Howard dahil matagal na niya itong kilala. Nagtatrabaho noon si Howard sa mga satellite para sa militar bago lumipat sa bukid na ito, kung saan tinulungan siya ni Emmett na itayo ang bunker. Inamin ni Michelle na sa tingin niya ay nagsisinungaling si Howard ngunit hindi sumasang-ayon si Emmett dahil nakakita siya ng napakalaking liwanag na parang pagsabog sa kalangitan. Natakot siya kaya pinilit niyang pumasok sa bunker para mabuhay, kaya naman nasugatan niya ang kanyang braso. Nang magpaliwanag si Michelle na may narinig siyang sasakyan kanina, bigla siyang naputol ni Howard na nagsasabing handa na ang pagkain. Sa panahon ng hapunan, tense at awkward ang mood kaya sinubukan ni Emmett na magsimula ng kwento, paiba-iba ng topic para hindi sila maboard. Nainis si Howard sa kanya at sinigawan siyang tumahimik. Nagbibigay ito ng ideya kay Michelle at nagsimula siyang makipaglandian kay Emmett habang marahang hinahawakan ang braso nito at sinusundan ang mga ideya habang nag-uusap. Agad na nagselo si Howard at itinulak si Michelle sa dingding, sinigawan siya dahil sa hindi paggalang sa kanya. Sinamantala ni Michelle ang pagkakataong ito na nakawin ang mga susi sa kanyang sinturon bago humingi ng tawad at magpanggap na magpapakabait. Sa sandaling iyon ay maririnig na dumaan ang isa pang sasakyan at nakagambala kay Howard, kaya ginamit ni Michelle ang pagkakataon na hampasin siya ng bote at tumakbo palayo. Nakarating siya sa pasukan at nagawa niyang buksan ang unang pinto dahil nakita niyang ginawa ito ni Howard kanina, ngunit nahirapan siya sa pangalawa. Sa labas, may humintong sasakyan malapit sa bukid at nang makita ito ni Michelle, sumigaw siya para humingi ng tulong. Isang babae ang lumabas sa kotse at tumakbo patungo sa pinto ng bunker. Nagmamakaawa na papasukin siya at sinasabing hindi siya nahawaan. Si Michelle ay natakot nang makita ang mga sugat sa mukha ng babae na nagpapatunay sa kwento ni Howard. Sa wakas ay sumuko siya at bumalik si Michelle sa loob. Pagkatapos, inamin ni Howard na siya ang bumangga sa kotse ni Michelle, ngunit ito ay isang aksidente lamang. Nang mangyari ang pag-atake, nataranta siya at nagmaneho ng napakabilis upang maabot ang kanyang bunker na naging sanhi ng disgrasya. Ibinahagi ni Howard ang ilan sa mga lumang damit ni Megan kay Michelle at habang tinatahin niya ang hiwa mula sa kanyang ulo, sa wakas ay nagkwento siya tungkol sa kanya. Anak niya si Megan, ngunit dinala siya ng kanyang dating asawa sa Chicago at matagal na niya itong hindi nakikita. Nagtapos ang pag-uusap nang ipinakita ni Howard kay Michelle ang larawan ni Megan. At mula noon, ang tatlo ay nagsimulang mamuhay ng mapayapa at nasanay sa bagong gawain sa bunker. Magkasama silang nagluluto, naglalaro, at nagkukwento tungkol sa kanilang buhay. Nagdoodle si Michelle sa mga magazine at ipinahayag na dati siyang fashion designer na namimiss na niya. Isang araw, ang bunker ay nagsimulang manginig at ang mga ilaw ay nagsimulang kumislap habang ang isang malakas na ingay ay nagpapahiwatig ng mga helicopter na dumaraan. Iniisip ni Howard na ito ang kalaban na naghahanap sa lugar para sa sinumang nakaligtas na sinasabing ang kanyang karanasan sa Navy ay maaaring sabihin na ang mga iyon ay hindi mga Amerikanong chopper. Biglang tumunog ang alarm dahil na-block ang air filtration system ng bunker. Dahil sa kanyang mas maliit na sukat, ipinadala si Michelle sa mga lagusan upang i-restart ang system. Makitid ang espasyo kaya medyo nagpupumiglas siya, ngunit kalaunan, nakarating siya sa mechanical room at sinunod ang mga tagubilin ni Howard upang muling gumana ang sistema ng pagsasala. Sa sandaling iyon ay napansin ni Michelle ang isang hagdan na patungo sa isang window hatch, kaya umakyat siya at laking gulat niya nang makita ang salitang, "Tulong," nagasgas sa bintana na may mantsa ng dugo. Pagbaba niya, may nakita siyang earring na may dugo rin. Mamaya, habang dalawa na lang sila ni Emmett, ipinakita ni Michelle kay Emmett ang earring kasama ang litrato ni Megan dahil magkatugma sila.
Gayunpaman, kailanman sinabi ni Emmett na iyon ay si Brittany, isang babae na pumapasok sa high school kasama ang kanyang kapatid na babae at nawala 2 taon na ang nakararaan. Habang sinasabi sa kanya ni Michelle ang tungkol sa salitang, tulong, nagasgas mula sa loob, isa pang larawan ang nahulog mula sa libro ni Howard na nagpapakita sa kanya at ni Brittany na magkasama. Sa gulat ng dalawa, ang kamiseta ni Brittany na kasalukuyang suot ni Michelle ay magkapareha, ibig sabihin ay pinatay siya ni Howard. Pinag-uusapan ni na Emmett at Michelle kung paano magpapatuloy nang biglang nag-ambala sila ni Howard na nagsabi kay Michelle na maligo dahil sa posibleng kontaminasyon dahil sa pagpasok niya sa mechanical room. Sa banyo, nakita niya ang shower curtain at napagtanto niyang maaari siyang gumawa ng hazmat suit gamit ito. Di nagtagal gumawa sila ni Emmett ng plano. Sa gabi habang nanonood si Howard ng isang lumang VHS na pelikula, kumuha si Emmett ng isang gunting at itinago ang mga ito sa kanyang may baling kamay. Pagkatapos ay itinuro niya na si Michelle ay nahawahan nang pumasok siya sa banyo, kaya ang paranoia ni Howard ay pinilit siyang itapon ang shower curtain na kalaunan ay kinuha ni Michelle ng palihim. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Michelle na gawin ang suit sa kanyang silid gamit ang mga random na bagay na kinuha niya mula sa paligid ng bunker, tulad ng mga plastik na bote para sa maskara. Sa tuwing naririnig niya si Howard na dumarating, itinatago niya ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang higaan. Isang araw humingi ng tulong si Howard kina Michelle at Emmett upang ilabas ang isang bariles mula sa isang cabinet at ipinaliwanag na may delikadong asid sa loob. Inihayag din niya na natagpuan niya ang mga kagamitan na ito sa kama ni Emmett at itinapon ang mga ito sa asid habang humihingi siya ng paliwanag. Sa pag-asang mailigtas ang kanilang plano, nagsinungaling si Emmett at sinabing kinuha niya ang mga kagamitan na ito para gumawa ng sandata dahil gusto niyang igalang siya ni Michelle tulad ng paggalang niya kay Howard. Humingi rin ng paumanhin si Emmett at tinanggap naman ito ni Howard, kaya lang bigla niyang binaril si Emmett sa ulo. Habang si Michelle ay umaatres sa takot, lumapit si Howard at sinabing ginawa niya ito para sa kanya dahil kung gagawa si Emmett ng sandata para sa kanyang sarili ay masasaktan siya nito. Pagkatapos ay pinapunta siya ni Howard sa kanyang silid habang inaalis niya ang katawan. Hinarap ni Michelle ang kanyang kalungkutan habang nakatitig sa ID ni Emmett nang biglang dumating si Howard na naghilamos at nag-ahit ng balbas. Nag-iwan siya ng ice cream at sinabing mula ngayon maaari na silang maging isang napakasayang pamilya. Pagkaalis ni Howard, nakita ni Michelle ang tiket ng bus ni Emmett papuntang universidad sa kanyang wallet at nagpasya na hindi siya dapat sumuko, kung hindi, namatay si Emmett nang walang kabuluhan. Sa natitirang bahagi ng araw, patuloy na ginagawa ni Michelle ang suit. Nang marinig niyang paparating si Howard, nagmadali siya para itago ang lahat ngunit hindi sinasadyang naiwan ang maskara, kaya itinago niya ito sa butas ng vent. Pumasok si Howard upang sabihin sa kanya ang tungkol sa hapunan at may bumagsak na tornilyo malapit sa kanya, kaya tiningnan niya ang vent ngunit hindi niya nakita ang maskara. Lumingon siya para itanong kung bakit maluwag ang takip ng vent at may nakita siyang nakausli mula sa ilalim ng kanyang higaan, kaya itinulak niya si Michelle at nahanap ang suit. Ginamit ni Michelle ang pagkakataon na tumakbo palabas ng kwarto at isara ang pinto sa likod niya. Sunod na pumunta si Michelle sa silid ni Howard upang kumuha ng chemical na coolant at natuklasan ang katawan ni Emmett na nasa acid sa proseso. Nang magpakita si Howard at sinubukan siyang pigilan, sinipa niya ang bariles ng asid patungo sa kanya at pinabagsak siya. Habang nagsisimulang matunaw ng asido ang carpet at kumalat, tumalon si Michelle sa pintuan at lumabas ng silid. Di nagtagal, nagdulot ng apoy ang asido at isinaaktibo ang alarma habang kinukuha ni Michelle ang hazmat suit mula sa kanyang silid. Sinubukan siyang habulin muli ng kalahating sunog na Howard, kaya ibinaba ni Michelle ang isang istante para itumba siya at makatakas. Sa kasamaang palad, nakaharang ang apoy sa pangunahing pinto, ibig sabihin ay kailangang umakyat si Michelle sa vent upang maabot ang mechanical room. Naririnig siya ni Howard doon at sinimulang saksakin ang vent, ngunit naiwasan niya ang bawat pagtatangka. Pagkatapos ay hinawakan siya ni Howard sa paa. Gayunpaman, sinipa siya ni Michelle hanggang sa mabitawan siya nito. Nang sa wakas ay nakarating na siya sa mekanikal na silid, isinuot ni Michelle ang suit at gumamit ng tape upang isil ang bawat tahi. Pagkatapos ay umakyat siya sa hagdan at ginamit ang coolant sa padlock hanggang sa masira niya ito at buksan ang hatch para tuluyang umalis sa bunker. Paglabas, maingat na tumingin-tingin si Michelle sa paligid bago tumakbo papunta sa truck ni Howard. Nang makarating siya sa sasakyan, hindi niya sinasadyang napunit ang kanyang suit, kaya desperadong tinakpan niya ito ng tape.
Sa sandaling iyon ay nakarinig siya ng ingay at tumingala upang matuklasan ng ilang mga ibon na lumilipad, ibig sabihin ay malinis ang hangin. Tinanggal niya ang maskara at huminga ng malalim, natutuwa dahil ligtas siya. Pagkatapos ay isa pang ingay ang dumagundong sa kalangitan at nakita ni Michelle ang isang sasakyang panghimpapawid sa di kalayuan. Napansin din niyang may gumagalaw sa shed kaya nagtago siya sa pag-aakalang si Howard iyon. Gayunpaman, sa sandaling iyon ang bunker ay sumabog. Inalerto ng pagsabog ang sasakyang panghimpapawid na nagsisimulang lumipad patungo sa sakahan. Habang papalapit ito, laking gulat ni Michelle nang mapansin na isa itong alien spaceship. Sa takot, pumasok siya sa truck ngunit wala itong anumang susi. Sumunod, sinubukan niya ang kotseng iniwan ng nasaktang babae para lang biglang mag-alarm ito. Papalapit na ang mga alien, kaya tumakbo si Michelle para magtago sa shed at nakita niya ang katawan ng babae sa sahig. Pagkatapos ay ginamit niya ang butas sa dingding upang tumingin sa labas at nakita niya ang isang alien na sinusuri ang kotse. Desperado na makatakas, naghanap si Michelle sa katawan ng bangkay para sa susi ng kotse at nang ang alien ay malapit ng tumingin sa shed, pinatay niya ang alarm, kaya bumalik ang alien sa kotse. Pagkatapos, lumabas si Michelle sa shed at tumakbo patungo sa isa pang bahay, ngunit narinig siya ng alien at nagsimula siyang habulin. Gayunpaman, pareho silang biglang huminto nang makarinig sila ng ingay malapit sa bahay. Ito ang spaceship na papalapit na may maliwanag na katulad ng nakita ni Emmett. Nagsimulang maglabas ng gas ang spaceship, kaya nagmadaling kunin ni Michelle ang maskara at isinuot ito bago sumabog ang gas sa bahay. Pagkatapos ay tumakbo si Michelle upang magtago sa trap para lamang harangan ng dayuhan ang pinto at nakawin ang kanyang maskara habang siya ay umaatras. Ngayon ay maisasara na ni Michelle ang trap na biglang tinangay ng spaceship sa himpapawid. Sa sandaling iyon, nakahanap si Michelle ng isang lighter at isang bote ng alak sa trap na ginamit niya para maglagay ng papel sa loob upang lumikha ng Molotov bomb. Sa sandaling malapit na ang truck sa sasakyang pangkalawakan, inihagis niya ang bomba sa malaking alien na naging sanhi ng pagsabog ng dayuhan at ibinagsak ang truck sa lupa. Ang spaceship ay nahulog at bumagsak sa gitna ng field habang si Michelle ay nakaligtas sa pagkahulog salamat sa malambot na upuan ng truck. Sa huling eksena, tumakas si Michelle sakay ng kotse ng babae at nagmaneho palayo, binangga ang isang mailbox na may address na 10 Cloverfield. Makalipas ang ilang minuto, ang radyo ng kotse ay nakakuha ng isang transmission mula sa mga nakaligtas na binabanggit ang mga taong nagtitipon sa Baton Rouge para sa kaligtasan habang ang isa pang grupo ay nakikipaglaban sa Houston. Nagpasya si Michelle na pumunta sa Houston, handang makipaglaban sa mas maraming dayuhan. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.